Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sasakyan mo ba ay di gasolina or diesel? Ang sasakyan mo ba ay mayroong turbo o wala? So ibig sabihin, kapag walang turbo, yan yung mga makina na naturally aspirated, NA. Ngayon mga kapatid, karamihan ng mga sasakyan ngayon na di gasolina ay walang turbo. Yung mga, lalo na yung mga naunang mga lumang mga makina. Pero meron na ring mga turbocharged na mga engine ng di-gasolina ngayon tulad ng mga GDI engines, no? Yung mga turbo gasoline direct injection. Yung mga maliliit na sasakyan na nilagyan ng turbo, mga 3 cylinders lang karamihan doon. Yun nga ay para mas malakas at mas matipid. Kaya nilagyan ng force induction na turbo. Ngayon, yung mga diesel na mga turbo engines ngayon, karamihan itong mga SUVs na naglalabasan kasi nga itong mga diesel engines na to, mga 2.0 na diesel engine, 2.5, may 2.8, may 3.0, may 3.2, yan yung mga diesel engines ngayon na ang akala natin malaking makina pero kung ikukumpara mo doon sa mga naturally aspirated nung araw ng mga makina ay mas malalaki pa yung mga makina noon. Tulad na nga lang ng mga 6 cylinders na mga Patrol, 6 cylinders na mga Toyota, mga Ford, meron pang 8 cylinders, meron pang 12 cylinders na mga digasolina at mga diesel engines na hindi mga nakaturbo. Kasi po noong araw, para lumakas ang makina mo, kailangan lalakihan mo yung mga cylinders, dadagdagan mo ng mas maraming cylinders, yun nga yung mga B6, mga B8, mga B12, para mas malakas at mas mabilis. Pero yung kasi ay walang mga turbo. Ngayon, dahil sa ang makina, no, yung mga walang turbo, hihigop ng hangin, bibigyan ng tamang timpla ng gasolina. So, iyon lang yung pwede mong i-burn doon sa loob ng cylinder mo na hindi mo na yon mapapalampas pa doon. Kung sakali man na ma-reach mo yung pinakamataas na RPM mo doon sa mga naturally aspirated engine, hanggang doon na lang yon. Kung maliit ang makina mo, hanggang doon lang yung lakas na kayang ibigay nun. So hindi mo pwedeng ilaban itong mga maliliit na mga makina doon sa mga malalaking makina na mga naturally aspirated engine. Pero yon ay malalakas kumonsumo ng gasolina. At habang lumalaki naman yung makina, bumibigat din yung sasakyan mo at nagdadagdag din yun ng lakas ng konsumo ng gasolina. Kaya po, sumikat itong mga turbocharged engine na to, yung force induction, na yun lampas doon sa kayang higupin ng mga naturally aspirated engine, ibibigay ng turbo. Ipepersa niya yung additional na hangin na yon na ipoproduce ng turbo na to. Kaya lalong lumakas ngayon, nilampasan niya yung kayang gawin ng pinakamalaking makina ng naturally aspirated na engine. Halos karamihan po ng mga sasakyan ngayon, lalo na yung mga diesel engine, ay mga naka-turbocharger na. Yung mga pickups, mga vans, mga SUVs, at yung iba pang mga diesel engines na nandiyan ngayon sa market. So yung mga digasolinang sasakyan, ang mga nakaturbo lang dyan ay yung mga high performance car at itong mga GDI engines at yung ibang mga nagre-racing na talagang ina-upgrade nila yung mga makina nila at nilalagyan nila ng turbo. At kasama na rin dito itong mga ilang sasakyan ng Honda na nilagyan din nila ng turbo, yung mga original na turbo na nakakabit doon. Ngayon mga kapatid, para maingatan mo ang sasakyan mo na naka-turbocharge, marami pong dapat gawin na hindi nyo namamalayan na nanineglect nyo. Kanina nga lang po kaya ko po ginawa itong vlog ko na to kasi meron po akong customer dito kanina na may dala-dala siyang cleaning spray. No? Matapang, hindi siya brake cleaner, matapang siya at yon ay intended sa turbo. Dala-dala niya yon at pumunta siya rito dahil sira yung turbo niya. So, ipapagawa niya sana yung turbo niya sa akin, kaso sira na nga yung turbo, so pinabili muna natin siya ng turbo. Yung surplus na lang at hindi kasi ako naniniwala doon sa tibay ng mga China-made na turbo. Ngayon sabi niya, yung daw cleaning spray na yon ay binili niya para daw malinis yung impeller kasi meron daw siyang nakikitang oil dito at ini-sprayan daw niya yung turbo niya kapag ka merong oil dito. So ang sinisisi niya, yung oil na nagpupunta rito, yun naman ay galing doon sa blowby ng makina niya. So, siyempre, dahil sa nasira na nga, lalong dumami yung oil dahil nga kumalog na itong shafting nung kanyang impeller. To kumalog na yan Ito, walang kakalog-kalog to dahil itong turbo na to ay brand new ito, bago to. So, binubugahan niya ngayon ng cleaning spray yung impeller, yung shafting nung kanyang turbo habang umaandar. Kasi ito naman, simpleng-simpleng turbo to. At ganun din naman yung turbong nakakabit sa kanya. Hindi naman yung mga modelong turbo ngayon ng mga makina.
So habang umaandar, binubugahan niya ito ng cleaning spray at siyempre papasok yung cleaning spray doon. Naku, napakadelikado nun. Alam mo kung bakit? Kasi kung yung dito lang ang intention mo na linisin, wag mo nang bugahan yan nung matapang na spray na yon. Kasi pwedeng pumasok ngayon yung tapang nung spray na yon doon sa shafting ng turbo mo, ng impeller mo, at pwede niya ngayong hugasan yung lubricants. Yung langis na pumapasok dito, meron kasing langis na pumapasok dyan eh. Tapos lalabas din dito sa ibaba, papunta na dun sa crankcase. So habang iyan ay umiikot at binubugahan mo ng cleaning spray, naku po, ilang libong RPM ang iniikot nitong impeller na yan. Tapos binubugahan mo nung matapang na panglinis mo na yan at hinuhugasan niya yung lubrication doon sa shafting. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nasira yung turbo niya. So, iyon yung dahilan kung bakit ko ngayon ginawa itong vlog ko na to. Kasi baka meron sa inyo na bibili ngayon nung cleaning spray na yan at nakalagay talaga intended for turbocharger, bubugahan mo habang umaandar, napakadelikado. Doon sa mga nagdi-DIY din, bubuksan nyo yung turbo nyo at doon din sa ibang mga mekaniko. Kapag binuksan nyo to at nilinis nyo, so syempre tiyun-tiyo yan. Wala yang lubrication. Kapag ibinalik mo, dapat habang binubuo mo yan ay nilalagyan mo na rin ng lubrication yung mga kasukasuan ng turbo mo, lalo na yung shafting. Kasi wag mo tong ilalagay doon sa engine, tapos isinalpak mo na, ikinabit mo na itong linya ng langis, ikinabit mo yung linya ng coolant, tapos tiyun-tuyo yung loob ng shafting mo, in-start mo ang engine mo, yung panahon na yon naiikot siya na hindi pa umaakyat yung langis dahil nga binuksan mo eh. Tinanggal mo to. So syempre, yung langis mo na magsusupply sa kanya, nasa baba pa yon, ilang libong ikot din ang mangyayari dito sa impeller mo, ang iikot siya ng walang lubrication. So napakadelikado din nun. So kung kayo ay magdi-DIY, habang binubuo nyo yung turbo na to, kung ito'y binuksan nyo at nilinis nyo, habang binubuo nyo, lalagyan nyo na yan ng oil. Para kapag isinalpak nyo doon sa makina, ay may proper lubrication na siya kapag umandar na yung makina. Kung nasira na nga yung turbo mo at bibili ka ngayon ng surplus na turbo, mas okay ako dyan. Basta siguraduhin mo lang yung mga bibili mo, maganda pa. Kasi marami namang mga Japan surplus na talagang magaganda pa yung mga turbo. Pero kung bibili ka ng katulad nito, ito po bakit ang tagal na sa akin na nandito to, hindi siya nakakabit sa mga sasakyan na dapat na paglagyan niya. Kasi China to eh. Hindi ko to ibibigay at ibebenta sa kanila dahil alam kong hindi ito tatagal. Marami na rin po kaming nagawa dito na gumamit ng China-made na turbo, hindi po tumatagal. Yung iba nga na nag-hocus-pocus, yung ibang mga gumagawa ng turbo, yung laman loob nito ilalagay doon sa original na turbo na kanilang ginagawa, bumibili sila nila ito at sasabihin nilang maganda yan, imported yan, legit yan. Pero sa totoo lang galing sa mga ganitong turbo na made in China. Yun, hindi rin tumatagal yun. Pupunta rito sa amin at wasak na yung turbo at iyan pa nga ang nangyayari minsan, nagkakaroon ng runaway. Kasi kapag itong shafting na to nasira at yung langis ay pumasok dito, papunta sa intake manifold, dire-diretso yan, hinihigop ng intake manifold yan at magkakaroon ka ng runaway. Kahit patayin mo yung susi mo, magiging gatong ngayon yung langis na nandito na isinusupply dito. So dito nanggagaling yon, yan yung butas na yan. So hihigupin ng intake manifold mo, hindi na yung diesel ang sinusunog niya, yung langis na. Kaya po mga kapatid, kung masisiraan kayo ng turbo, bumili kayo ng bago, yung original, or magtiyaga kayo doon sa reliable at mga magagandang Japan surplus. Ngayon mga kapatid, ano ang mga unang dapat mong isipin para i-maintain mo ang turbo na nakakabit dyan sa engine mo? So ito, kahit na GDI, kahit na yung mga digasolina na may turbo or yung mga nag-assemble, nag-upgrade ng kanilang makina na digasolina, nilagyan ng turbo, at itong mga diesel engines na may turbo, ano yung unang-unang dapat mong isipin na dapat mong gawin? Yung pong langis na ginagamit nyo, yung engine oil. Dapat ang engine oil nyo ay may viscosity na 5W30 or 10W40, iyon na yung pinakamababang viscosity na para sa turbo. Maraming mga langis dyan na nakalagay naman talaga na intended for turbocharged engine, yun ang mga magagandang langis. Kasi po, dapat mababa ang viscosity at fully synthetic. Ito po, sa umaga, sa cold start. Pag start mo ng engine mo,
mapapansin mo na mayroong kaunting ingay kang maririnig. At cold start to ha. Kahit na ano pa yung gamit mong engine oil, halimbawa gamit mo ay 15W40 or 5W30, sa umaga, start mo ang engine mo at pakinggan mo. May maririnig kang konting gaspang ng tunog. Kasi nga, yung langis mo nasa baba pa, aakyat siya, ipapump ng oil pump, hindi naman kagad malulubricate yung mga umiikot na metal parts doon sa loob ng sasakyan mo, maririnig mo yung gaspang na yun, lalo na doon sa mga naka-timing chain. So maririnig mo yun at kapag umakyat na yung langis, ayan na, tatahimik na, siguro mga ilang segundo rin yun. Ganon din yung mangyayari sa turbo mo dahil ito ay medyo mataas doon sa nilalagyan niya, hindi naman katulad nung nasa baba ito, malapit doon sa crankcase. Hindi, medyo mataas din to. Aakyat ngayon yung langis kapag bumomba na yung oil pump mo. So yung panahon na yon na hindi pa pumapasok dito sa turbo mo, yung langis yan, hindi pa pumapasok dyan, umiikot na rin to kasi mayroon ng exhaust gas na pumapasok dito galing doon sa exhaust manifold na magpapaikot naman sa turbine mo. Ito, yun nasa loob nito. So, kapag mayroon ng exhaust gas na dumadaan dyan, umiikot na tong turbine mo at siyempre iikot na rin yung impeller. Pero wala ka pang umaakyat na langis. Kaya po, napaka-importante na ang langis na gagamitin mo ay yung mga mabababang viscosity na langis. At lahat po yan ay fully synthetic na mga langis. Ngayon, dito yan sa Pilipinas. Sa ibang bansa na mga nagyayelo, no, sa sobrang lamig doon, siyempre sa umaga, lalong mas matindi ang cold start yan. Kapag gumamit ka ng makakapal na langis dyan, nako, papainitin mo muna ng matagal ang engine mo para kahit paano ay lumabnaw na siya kapag iyan ay umiinit na. Huwag mo kagad papaandarin ng sasakyan mo sa cold start kung ikaw ay may turbo kasi sisirain talaga ang turbo mo dahil hindi pa kaagad aakyat yan doon sa turbo. Kaya sa mga bansa na nagyayelo, 0W20 nga ang viscosity dyan. So yan yung ginagamit nila, talagang manipis na manipis. Para kahit na nagyayelo doon sa lugar nila, kapag in-start mo 5 minutes, 10 minutes, yan, okay na yung langis mo. Malabnaw na yan dahil sa mainit na. Ngayon, dito sa atin, kung kayo ay mga nakaturbo, huwag kayong gagamit ng makapal na langis. Yung mga 15W40, 20W50, hindi yan healthy sa mga turbocharger ng inyong mga sasakyan. Paano kung pinagtagal mo yung langis mo? Kahit sabihin mong gaano pa kaganda ang langis mo, hindi ka naman nag-change oil. So lahat ng dumi, lahat ng mga humahalo doon sa ilalim, pati yung mga sludge, pati yung mga unwanted na moisture na nakikreate gabi-gabi. Kung hindi mo ginagamit madalas ang sasakyan mo, humahalo na yan doon sa langis mo. Pag start mo ng engine mo, aakyat dito sa turbo, madumi na yung langis mo. So masisira din po ang inyong turbo. Kaya dapat, kung kayo ay mayroong sasakyan, ang inyong engine ay turbocharged, lagi kayong mag-change oil on time. So, mayroong 10,000 kilometers. Meron namang nag-change oil ng 12,000 kilometers. Naku, iwasan nyo po yan. Kasi iba naman ang driving condition. Pati ang road condition dito sa atin sa Pilipinas. Kung turbocharger, may turbo ang engine mo, mag-change oil ka ng mas maaga. Para mas maging healthy yung langis mo na dadaloy dito sa turbo mo. Yung walang dumi, maganda yung lubrications at hindi siya yung nag-oxidize na at hindi siya yung sunog ng langis. Napakadelikado yan para sa turbo. Kaya nga, kung mataas na nga yung viscosity mo, 15W40, 20W50, hindi ka pa nag-change oil ng maaga, pinababayaan mo pang magtagal diyan sa makina mo, tapos turbocharge ang engine mo, nako, sisirain mo talaga yung turbo. Kaya diyan, mapapansin mo, mabilis na nagkakaroon ng kalog itong impeller dito kasi nga umiikot siya nang halos hindi na makapenetrate sa kanya yung langis dahil sa sobrang lapot na madumi pa. Kaya po kung mayroong turbo ang engine mo, dapat po gumagamit ka rin ng magandang coolant dahil ito nga po ay dinadaanan din ng coolant. Ngayon, kung hindi ka gagamit ng coolant at ang ilalagay mo sa iyong engine ay tubig lang, asahan mo kung yan ay mga lumang engine pa, cast iron yan, kakalawangin talaga yung engine block mo. At yung dumadaloy na tubig doon sa loob ng cooling system mo, magdadala rin ng kalawang dito. Papasok din dito yan at magugulat ka na lang bakit stock up yung aking impeller. Nagulat ka pa. Aluminum, hindi naman kinakalawang to. Kasi nga, hindi ka gumamit ng magandang coolant. O tulad nitong EcoCool na produkto rin po ng Grand Toro Oro.
Lubrigold Eco Cool. Ito po, maganda. Maipagmamalaki ko po yung mga coolant na ito na aming ginagamit. Healthy sa aluminum, sa alloy, at healthy din po ito sa plastic. So, importante, kapag turbocharged ang engine mo, dapat gumagamit ka rin ng magandang coolant. Siguro nung nakaraan, napanood nyo yung vlog ko tungkol doon sa Montero nung aking direktor, Direk Hil Tejada. Ipinakita ko sa inyo yung kanyang ginamit na aftermarket na air filter. Hindi po ito yung mamahaling air filter. Kaya nga siguro, doon sa video na nakita nyo, nung binugahan ko ng buhangin galing doon sa vacuum cleaner, binaligtad ko lang yung hose ko, kaya bumuga siya. Lumusot yung mga buhangin doon sa air filter na yun. Yung washable na stainless na air filter na yun, lumusot yung buhangin. Mga kapatid, yung buhangin, kayang-kaya niyang sirain itong impeller ng turbo mo. Pati yung loob mismo, yung kaloob-looban ng turbo mo, nahihigop dito, galing doon sa air cleaner at lalabas dito yung hangin, yung compressed air, nako, sisirain niya to. So mga kapatid, kung kayo ay naka-turbocharged na engine, ito ulit, gumamit kayo kung hanggat maaari, stock na lang na inyong air filter. Ngayon, kung makakabili talaga kayo nung magandang aftermarket na air filter, hindi ko nasasabihin kung ano yung brand, itest nyo. Kumuha kayo ng buhangin, kunin nyo yung vacuum cleaner nyo, baliktarin nyo yung hangin at bugahan nyo ng buhangin. Kapag walang lumusot na buhangin at hangin lang talaga yung nararamdaman nyo, okay yun. Mga kapatid, ito, pagmasdan nyo yung turbo na to. Dito, papasok yung hangin galing sa exhaust at lalabas dito. Pero paglabas nito, sinisigurado nung hangin na yon, yung waste gas na yon, na mapapaikot niya itong turbine para naman mapaikot itong impeller. At dito sa impeller, ito, mapapansin nyo, ito ay compressor. So lahat ng hangin, nahihigupin ito, sa sobrang bilis ng impeller na to, nandito ngayon kinukompress niya yung hangin. Kaya meron pong nag-comment doon sa ilang mga vlogs ko, bakit daw umiinit yung hangin na inilalabas ng turbo? Hindi ko daw ba alam na yun daw hangin na nanggagaling daw kasi sa waste gas, mainit at magpapaikot daw nung turbine. Hindi po ganun yun. Oo, totoong mainit yun. Mapapasok ka talaga. Kaya nga ganito yung bakal nito. Cast iron yan. Kasi talagang mainit. Kapag ang hangin ay kinukompress mo, lahat ng bagay na kinukompress mo, yan ay umiinit. So ngayon, nakokompress yung hangin dito. Kaya paglabas nung compressed air na yon, dito mainit yan. Kaya nga po, yung mga design ng mga turbocharged engine ay naglalagay sila ng intercooler coil para mapalamig yung hangin na ilalabas nitong compressor, nitong turbo, para bago dumating doon sa loob ng makina, doon sa cylinders, ay hindi ito mag-cause ng misfire. Kasi lumalamig na siya dito, doon sa intercooler. Kasi kung mainit, ang ilalabas na hangin nito, magkakaroon kagad ng knocks yan, o magkakaroon ng misfire. Hindi pa dapat pumuputok na yung fuel mo doon sa loob ng cylinder kasi nga sobrang init na nito. So doon pa lang sa mga piston, kino-compress na yung hangin, mainit na yon, tapos ang ipapasok mo pang hangin ay mainit, magkakaroon ng misfire. Ganun po katindi na uminit ang mga turbocharger. Sobrang init talaga. Pinakamainit na kaya niyang sunugin yung langis na pumapasok dito. Ito ang problema. Kapag ikaw ay bumabiyahe ng sobrang layo at talagang halos mangarera ka, talagang sinasagad mo yung makina mo, binaburn mo talaga, sabi nga nila. Ngayon, nagiinit ng todo to. Sobrang init. Halimbawa na lang, nangangarera ka, bumiyahe ka dyan sa TPLX, talagang binabaliwala mo yung mga overspeeding. Sobrang bilis mo talaga. Tapos pagdating mo doon sa pupuntahan mo, dumiretso ka pa sa sagada, diretso, wala kang pahinga, inaakyat mo yung matataas na bundok. Pagdating mo sa tuktok ng sagada, tuminto ka na, pinatay mong bigla ang makina mo, halos nagbabaga to sa init. Napakainit nito kasi sinagad mo. Wala kang pahinga. So, umiinit ng todo yan. Sabi ko nga kanina, halos sunugin nga niya yung langis na dumadaan dito. Kaya nga, kapag ka turbocharged ang engine mo, talagang kumakain ng langis eh. Kasi nag-evaporate karamihan. Yung mga langis na dumadaan dito, nasusunog talaga siya. Kaya mabilis umitim yung mga langis din na ginagamit sa mga turbocharged na engine. So, wag mo kagad patayin ang makina mo. Kasi, napakainit nun at makakasira yon sa iyong turbo. Pero take note mga kapatid yung extreme na pagmamaneho yung sinabi ko. Kaya nga sabi ko, talagang nangangarera ka, talagang sinasagad mo yung RPM ng sasakyan mo. Delikado talaga yon. Pero kung hindi naman, halimbawa galing ka rito
sa Antipolo, pumunta ka ng Baguio City, ang takbo mo naman ay marahan at sumusunod ka doon sa hindi ka dapat mag-overspeeding, 100 kilometers per hour lang ang takbo mo. So yun yung pinakamabilis, hindi mo kayang painitin to ng todo. Kasi yung makina naman natin, may sarili naman din yung cooling system. Hindi siya lalampas doon sa init na yon. Ngayon, kung ganito lang kaliit ang turbo mo, nasa mga 40 PSI lang to, hindi pa rin to gano'n na kaya niyang painitin pagbagahin itong turbo na to, hindi po. So, ito yung mga turbong sinasabi ko, yung mga malalaki talaga na halos sa pinangangarera mo yung bilis mo, yung pagmamaneho mo, talagang sinasagad mo, halos makarating na yung RPM mo doon sa red line, nako, sisirain mo talaga turbo mo kung papatayin mo kagad. Kaya yung iba nga nagnegosyo sila yung turbo timer, pero hindi naman applicable po yun sa lahat. Kasi kung hindi mo naman talaga ginagamit ng sagad at hindi extreme yung pagmamaneho mo na talagang halos 3,000 RPM, 2.5, ganun lang ang RPM ng engine mo, hindi mo to kayang pagbagahin, hindi mo to kayang sirain. Kahit pagdating mo sa pupuntahan mo, patayin mo na lang yan, walang problema. Ang sinasabi natin na matindi, yung extreme ang pagmamaneho mo, na halos para kang nangangarera. Kaya talagang sirain ang turbo mo. May mga bagay na hindi mo mapipigil. Halimbawa, talagang sa paanan pa lang ng bundok, diyan ka pa lang sa Rosario, hanggang sa makarating ka, diyan sa Baguio, mabigat ang karga mo, punong-puno ka. Sabihin na natin na ang dala mong sasakyan ay hindi naman SUV. Medyo malalaking sasakyan na nakaturbo, kailangan mo talagang iakyat yung mga kargada mo. Pagdating mo doon sa itaas, pag medyo malapit ka na doon sa pupuntahan mo, no? Marahan ka na lang manakbo hanggang sa lumamig yung makina mo, pati yung turbo mo. Doon pa lang, bago ka makarating sa pupuntahan mo, nagpapalamig ka na ng konti. Para pagdating doon, konting hintay na lang, 5 to 15 minutes, bago mo patayin yung makina mo, para naman talagang ma-relax yung init ng makina mo at yung init ng turbo mo. Hindi ang mainit yung langis, ang mainit yung turbo. Kasi nga po, talagang ito, pag nagkukompress ng hangin, umiinit yan ng todo. Yun ang iniingatan dyan. Bilang panghuli, yung mga sasakyan natin na naka-turbo, turbocharged engine, halos lahat yung mga SUVs, pati yung mga GDI engines, hindi po yan nilagyan ng turbo para ikumpara mo dun sa mga pangarera. Na kapag nakatambay yung sasakyan mo, brrrr, brrrr, nire-revolusyon mo, maabot ng 4,000, 5,000, 6,000 RPM, halos marating mo yung red line. Diba? Sarap kasing pakinggan kapag turbocharged ang engine mo. Tapos pagka nagmamaneho ka na, talagang halos pinangangarera mo. Hindi po ganun nakadesign lahat ng mga sasakyan na may turbo na ating ginagamit. Iba po talaga yung mga pangarera. Ngayon, kapag ganun ang naging manner mo at naging habit mo, hindi po talaga tatagal ang turbo ng sasakyan mo. Maging yung sasakyan mo. Kasi hindi naman yan nakadesign na pangarera. Nilagyan niya ng turbo dahil nga yung mga naturally aspirated engine, kailangan mong palakihin yung makina, kailangan mong dagdagan ng fuel para lumakas. Dito po hindi. Nagkaroon ng force induction na kahit maliit lang yung engine mo, lumalakas dahil doon sa dagdag na hangin na ibinibigay, na pressure na ibinibigay, atmospheric pressure na ibinibigay nitong turbo. Siyempre, dadagdagan mo na lang din ng konting fuel yon at mabibigay mo na yung magandang performance ng makina. Efficient, at hindi siya mabibigat na makina na kailangan mo pang dumami yung gatong mo, yung fuel mo, dahil karamihan ng mga nakaturbo ngayon ng mga makina ay hindi yung mga katulad ng mga makina nung araw na naglalakihan. So isa sa binabasihan dito, kaya lumiliit yung mga makina, kinokompak yung mga sasakyan mismo, pinaliliit yan at nilalagyan ng turbo dahil nga doon sa fuel efficiency. At hindi makapagbuga ng maraming lason dito sa ating atmosphere. Mga kapatid, kung paano tatagal ang turbo mo, ayan ay nasa iyong kamay. So, dapat sundin nyo yung tamang pag-iingat, tamang langis, tamang coolant, tamang pagbiyahe, tamang pagmamaneho. Ingatan po natin ang ating turbo para hindi po ito malaspag kaagad at tumagal ang buhay na ito. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.